Day 11 of being frugal to reach 1 million peso savings as a newlywed. May mga bagay na minsan pwede ka pang maging matipid na madalas hindi mo napapansin. Una, ngayong summer, parehas kaming nag-work sa iisang room. Imbes na dalawang electric fan ang naka-on, isa na lang. At kapag sobrang init at kailangan mag-aircon, sabay na rin kami sa iisang space. Simple, pero 'di ba, malaking tipid sa kuryente. Pangalawa, ito yung madalas nakakaligtaan ng marami. Kapag bibili ka ng parcel na alam mo namang need mo yun, huwag ka agad bibili. I-check mo muna sa iba't ibang online platforms kung saan ka mas makakamura. Minsan, same item lang, pero iba-iba yung presyo. Sayang din yung matitipid mo kung magiging mindful ka lang. Pangatlo, ito yung medyo deeper. Hindi ito madalas na pag-uusapan, pero importante, ang financial literacy. Sa totoo lang, hindi tayo pinalaki na marunong sa pera. Kaya kaming mag-asawa, patuloy kami nag-aaral, nagre-research at hinahanap yung mga tamang paraan para ma-handle yung finances namin. Pero ito yung reality. May mga gastos pa rin talaga. Grabe yung presyo ng parcel na in-order ni wife today. Para sa iba, maliit lang to. Pero sa amin, hindi siya normal na expense. Pero dahil napag-usapan namin to, alam namin yung purpose. Hindi lang basta bili, purpose-driven yung gastos. Bumili siya ng kitchen organizer para mas maayos yung cabinet at lumuwag yung space sa lababo. So long term, makakatulong din sa bahay namin. At ito yung pinaka-importante sa lahat. Habang nagtitipid at nagsisave kami, hindi namin nakakalimutan i-enjoy yung buhay. Kasi hindi lang naman to tungkol sa pera. About din to sa stewardship, sa pagiging responsible at sa pag-build ng future namin as a newlywed couple habang inaabot yung 1M savings goal. Kaya samahan nyo kami sa journey na to. Day 11 pa lang, tuloy-tuloy na to.